Nabalita po na ibinasura ng Korte sa Quezon City Regional Trial Court ang petisyon ni Atty. Mans Carpio, ang asawa ni BP Sara, no, na humihingi sa hukuman ng temporary restraining order at injunction para pigilan ang pagsiwalat ng kanyang mga income tax filings na sinupina ng House Injustice Committee. Ang sabi ng hukuman, wala raw jurisdiction ang hukuman para paghimasukan ang isang constitutional function ng House of Representatives na mag-initiate ng impeachment complaints. Tama ba ho ito? Well, unang-una po, mali po yung mga napabalita na na-dismiss ang kaso ni Mans Carpio dahil walang merito. Ang totoo po, hindi po niya pinapipigilan yung pagdinig ng House Injustice Committee. Siyempre, abogado naman po si Atty. Mans Atty. Mans Carpio, at alam niya na trabaho talaga ng mababang kapulungan yon, no? Ang kanyang pinigil talaga, ipagtitiwalat ng kanyang mga income tax filings. Never niya ipinigil o pinipigilan ang pagdinig ng impeachment complaint laban kay BP Sara. Alam niya katungkulan yon ng House Injustice Committee at ang mababang kapulungan. Pero malinaw na malinaw doon sa batas na ang tawag ay National Internal Revenue Code na pinagbabawal sa lahat ng opisyalis ng BIR ang pagsasapubliko ng lahat ng tax filings ng mga taxpayers. At nang dumulog si Atty. Mans Carpio sa hukuman para pigilan nga ang pagsisiwalat ng ganitong mga tax filings, abay, syempre, no, siya ay pinaninindigan lang niya yung karapatan na nakasaad na sa batas. Malinaw na malinaw yon. So tama ba hukuman? Sa tingin ko, hindi. Kasi nung siya'y gumawa ng desisyon na hindi po pwedeng paghimasukan ng hukuman yung trabahong konstitusyonal ng Kamara de Representante, para bagang ang hinihingi ni Mans Carpio ay pigilan yung katungkulan na mag-initiate nga ng impeachment complaints. Hindi. Ang gusto lang ni Atty. Mans Carpio ay ipatupad yung batas na nagbibigay ng privacy sa mga taxpayers. At dahil alam naman natin kapag yan ay nasa publiko at malaking binayad mong tax, edi syempre, yung mga kidnappers, gaya na pinaghihin nila ang kidnapper na si Ramil Madriaga, tatargetin ka, no? So, yan ay para din sa seguridad ng mga taxpayers, no? At saka talaga namang ano naman ang pakialam ng taong bayan kung magkano binayad ng tax sa isang tao, no? Yan ay sa panig lang ng gobyerno at ng taxpayers. Kung meron talagang ebidensya ang gobyerno na hindi nagbabayad ng tamang tax, edi magdemanda ang gobyerno, kaya kailangan nasa ng ebidensya. Pero hindi para yan sa publiko na malaman. So sa tingin ko, unang-una, mali ang report ng media na binasura ang reklamo ni Atty. Mans Carpio kasi pinipigilan niya yung pagdinig. Hindi po. Ang pinipigilan niya ay yung pagsasapubliko lamang ng kanyang tax filings. Ganun pa man, tama ba ang hukuman na wala siyang jurisdiction kapag ang rinireklamo ay isang konstitusyon? Nakasaad po sa ating saligang batas, nakasama sa katungkulan, hindi lang po yung kapangyarihan, kundi katungkulan ng lahat ng hukuman. Kasama po ang Metropolitan Trial Court, ang Regional Trial Court, ang Court of Appeals at ang Supreme Court. So ay with grave abuse of discretion amounting to lack of or in excess of jurisdiction. Ano ibig sabihin po niyang nakakatakot na English term na yan? Kapag wala sa poder, kapag labag sa saligang batas, kapag labag sa batas ang kahit anong akto ng taong gobyerno, po pwedeng idulog yan sa hukuman. So hindi po ibig sabihin na palibasa, yan ay isang constitutional function ng Kongreso, hindi na po pwedeng idemanda sa hukuman. In fact, doon sa kasong hinain po, nung panahon na ini-impeach si dating Chief Justice Davide, lininaw na hukuman, katungkulan yan